Last Sabbath, we've been talking about keeping a gratitude journal. Now, my question is, have you ever had a list on what to thank God for? And mga kapaglaom, have you included in that list those things which seem insignificant and little? Tama gyud mga kapaglaom, could it be that what seems small may be greatest thing of all? Join us as we discover what we ought to be thankful here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath Day mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas once again. It is another blessed Sabbath day to taste of the atmosphere of heaven in praises and worship. Isn't it very amazing mga kapaglaom, no? Throughout this week we've been so busy toiling, and yet God has prepared one day throughout the week aron makahimo kita sa pagpasalamat alang kaniya. Amen, kapaglaom mine. And of course, sa kadako kana nga panalangin. And we are also blessed to be with you again this Sabbath, mga kapaglaom. Magkauban na sad kita sa pagdinasigay o inampuay ni ining takna sa kabuntagon. And of course mga kapaglaom, sa kinandan nato, before going further, please join us in prayer. Let us bow our heads as we pray. Our Father God, thank you so much once again for excellent health that we received throughout the week. And thank you also for the protection throughout the days, activities that we have, away from sickness, diseases, and accidents as well. Now we are here to present to you a very important topic about our relationship with you. And we are glad that our brothers and sisters out there listening in different media platforms, please be with them as well, and especially to the prayer request that we are going to send to your throne of grace. Grant, Lord, that our hearts are clean of any mistakes that we have made throughout the week, so that our prayers will be like a savor of life unto life and an incense of sweet savor to you. Thank you for hearing our humble request, because we ask this in the precious name and powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mayong buntag o mayong adlaw ipapahulay sa makausap mga kapaglaom. And live kita karon dinhi sa local TV 25 sa Dakbayan sa Subo, and of course on national television through GSAT channel 37. And of course, dili nato kalimtan nga live pud kita sa ato ang Facebook page sa Let's Pray Pilipinas, o sa uban pa nga mga social media outlets sa nagkalain-lain nga mga pages. And so kung nagtan-aw mo karon sa ato ang Facebook live, mamahimo ninyong i-share kining live broadcast aron nga daghan kitag maabot pod nga mga wala makatan-aw sa telebisyon, o galing naa na sila mga prayer request o mga praise reports baka mamahimo nilang i-comment po sa ato ang live broadcast. And of course, mamahimo po ninyong tawagan or padadaan og mga text messages pinaagi sa mga numero nga naka-flash dinha sa inyong screen karon. Yes, that's it mga kapaglaom, no, sa husto gid na, and we are always here for you. Ayo ginagkay kalimti nga wala gid mo naginusara sa pag-ampo dinhi, because here in Let's Pray Pilipinas program, we have witnessed God's faithfulness in responding to our petitions. And now we will be hearing a praise report from kapaglaom Lildon Hulo. Kapaglaom Lilidon, Yes, happy Sabbath. Happy Yes, Sabbath. happy Sabbath kapaglaom Lildon. Happy Sabbath hindi tanan diha sa studio, o happy Sabbath sa tanan natong kapaglaom nga nagtanong karon. Today we have another batch of praise reports as we start off. We can review the lesson
mag-set ko sa batok. Atong November 9, 2021, nagpatabang sila ang po pa sa iyang umagad nga tuang sa operating room kay mga nakay siya. And then, pagka November 10, 2021, nagpasalamat siya sa inyong tabang pag-ampo ug sa Ginoo kay tungod okay na siya karon and safe ang iyang pagpanganak. Next is from Juana Granero of General Santos City. Katong October 8, 2021, nagpalihog siya o padayon ang po sa iyang mga anak para sa ilang recovery and healing silang Olive June Ocon, kauban sa iyang family o si Juna Lee Ocon, kauban sa iyang family po. And then, pagka November 5, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang o ampo sa iyang mga anak o sa family nilang Olive June Ocon o family ni Juna Lee Ocon uban sa tabang sa Diyos na ayon na sila sa ilang sakit. Praise God. Next is from Janet Marianas of Cagayan de Oro City. Atong November 5, 2021, ni-request siya na i-appeal sa ampo iyang mama nga si Cordelina Baal na naa siya karon sa hospital GICU tungod sa iyang balatian. And then, pagka November 11, 2021, tako ang iyang pagpasalamat tungod nakagawas na sila sa ICU and karon na siya sa iyang room. Kindly pray nga unta padayon ang iyang kaayuhan. Lastly, it's from Fanny Alape of San Jose, Malaybalay, Bukidnon. Atong November 8, 2021, nagpatabang siya ampo para sa iyang anak na si Charlene May Torino to siya sa Polymedic karon and unta negative ra ayang results sa iyang swab test. And then, pagka November 11, 2021, nagpasalamat siya sa Diyos at kaninyo kay negative ang results sa iyang swab test. Amen. Thank you so much mga kapaglaong for sending your praise reports and continue to send your prayer requests also mga kapaglaong. We are always we always love to pray for it mga kapaglaong, and this has been your kapaglaong Lily Donala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers, mga kapaglaong. Yes, amen and Amen. amen mga kapaglaom, no? Kapaglaom rin, kapaglaom pastor. Yes, Praise oo. the Lord, kaayo sa imuhang ginahatag nga report kanamo, kanatong tanan, kapaglaom Melidon, and indeed atong nasaksihan ang gahom sa Ginoo alang kanato, and most of all, ang iyahang gugma alang kanato. That unsa ang ato ang situation right now, iyahagid tang nakita. So this time atong pagasugdan sa pagbasa ang mga pipila sa mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kapaglaom. Ang una ato ang i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Leonora tungod sa iyahang breast cancer, sakit sa iyahang breast, and si kapaglaom Orita tungod kay naaduna siya gallstone. Si Mary Grace usab sa iyahang ubo, og si taas pud usab ang iyahang sugar, hasta pud usab si kapaglaom Randy Velasco. So kini nga mga kaigsuunan ana ay mga balatian kapaglaom rinan. Yes. And then nagaluya sila kapaglaom pastor, so ato silang iapil sa pag-ampo, no? And then also let's pray ni kapaglaom Jong alang sa iyahang maayo nga panlawas usab aron nga makahimo siya sa pagbalik sa pagsimba usab sa gihapon. And then ato sab iapil sa pag-ampo si kapaglaom Adam Zuleta alang sa iyahang trabaho nga unta makabato na siya og trabaho og mahimo nga mabakantihan ang item nga iyahang ginahuwat og ma-approve siya niini. And then ato sab i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Lilibeth tungod sa iyahang breast cancer. Currently anaa siya karon sa Davao del Sur, kapaglaom Rinan and kapaglaom pastor. Medyo taas-taas na ang diagnose, ang stage sa iyahang breast cancer, but I know if nga ang Ginoo nakita niya ang suffering niya ning ato nga kapaglaom, so dili na niya pasadan and he will always give comfort alang kanato, no? And then let's pray also ni kapaglaom Hazel Jane nga anak karon sa Digos tungod sa iyahang
diabetes, and then buntis ni siya. She's currently pregnant right now, but naa siya yung mga another complications no, like high blood and diabetes. And then ato ang iapil sa pag-ampo labi na ang maayong panlawas sa iya nga baby kay kini ana karon sa mao nga situation nga I think naapektuhan pod siya sa iya nga iya nga health, na-compromise ang iyang health sa mama. So let's also pray for our kapaglaom Luwens Rosalita, tungod kay anaa naglisod og ginhawa. Right now medyo naagi pamati sa iyang left chest kapag laom rinan. So mao na siyang naapektuhan ang iyang paginhawa. Let's pray nga matagaan siya alibyo ni ana. And then lastly, let's pray for our prayer sender from 2756 nga unta maayo na siya gikan sa iyahang sakit sab sa kasing-kasing. So atong iapil sa pag-ampo ato ang mga kapaglaom nga currently naga-suffer sila tungod sa mga balatian kapaglaom rinan. Can we pray for them? Yes, kapaglaom mine, and sa atong mga viewers, please join us in prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, dear Lord, we humble ourselves unto you. We would like to lift up prayers nagikan sa amo ang mga kapaglaom Ginoo. Kabaluming ikaw nasayod na sa kung unsa magani ang mga among mga panginahanglan, but among gi-recognize Ginoo ang imuhang gahom o kami magpakaubos dinha kanimo kay kabaluming ikaw ang naay tubag niining amo ang mga pag-ampo. Ginoo, ako ang gihangyo kanimo karong adlaw, mga pipila sa amo ang mga kapaglaom adunay balatian Ginoo. Sila ni kapaglaom Yunora nga dunay gibati Ginoo sa iyang panglawas, si kapaglaom Arita nga naay gallstone Ginoo, o si kapaglaom Mary Grace sa iyang ubo o taas nga blood sugar, si kapaglaom Randy o ang uban pa pod Ginoo nga doon na po'y mga gipamati physically. Kami nagahangyo Ginoo nga ikaw maghikap kanila, bisitahi sila Ginoo, ayuha sila sa ilahang mga balatian, i-guide sila Ginoo og unsay maayo nga ilang buhaton. Apil pod ang ilahang mga doktor nga nag-atiman kanila, mga tambal baka Ginoo nga ilang gipang tumar, hinaot nga kini magamit aron sa madali nga pag-ayo nila. Kami nasayon nga ikaw ang greatest physician Ginoo, og wala mi laing dalang panan kundi ikaw lamang. Giampo pod namo Ginoo si kapaglaom Jong nga naapoy mga gipamati karon sa iyahang panglawas. Among giampo ang good health para kaniya nga unta maulian na siya aron makasimba na siya balik tinha kanimo Ginoo. Si kapaglaom Lilibeth Miasco duna pod siya gibati karon, and among giampo ang miracles nga mahitabo pod unta para kaniya. Ginoo, lig-una siya sa iyang pagtuo diha kanimo, og hinaot nga kining sitwasyon mahimo nga strength para niya, og mahimong source of encouragement sa pagduol pagyud dinha kanimo. Ginoo, ako pong giapil sa pag-ampo. Usa pod namo kapaglaom nga duna pod siya mga gipamati sa iyahang panglawas. Duna siya high blood Ginoo og diabetes. Naa siya baby nga gibuntis karon Ginoo, si Hazel Jane, and murag apektado ang kining bata nga naa sa iyahang tiyan. Ginoo, akong gihangyo nga ikaw maghikap kaniya og sa iyahang baby. Tagay silag maayong panglawas Ginoo. Giyahi ang mga nag-atiman kaniya ug unsay makaayo aron silang duha magpadayon sa ka-healthy nila Ginoo. Ginoo, ako pong giapil sa pag-ampo ang amo ang isa ka kapaglaom nga naglain pud iyang paminaw, nagsakit ang iyahang dughan Ginoo, naglisod siya ginhawa, si kapaglaom Lowen nga unta hikapon pud nimo siya karon. Ayuha siya Ginoo sa iyang gipangbati, aron maulian siya og makasimba siya balik dinha kanimo
nga mas maayo ang iyang paminaw. Ginoo, akong giapil sa pag-ampo kini usa namo ka sender pod nga duna pod siya sakit sa iyang kasing-kasing. Lord, gihangyo nako nga ikaw mag-perform pod og miracles ni ining amo ang mga kapaglaom nga nagsakit karon. Giyahay sila Ginoo sa mga unsay makaayo nga buhaton nila sa ilahang kaugalingon, pagkaon bakaha or ilahang lifestyle Ginoo, aron nga maulian sila sa ilahang mga gipangbati karon. Lastly Ginoo, akong giapil sa pag-ampo si kapaglaom Adam nga naghangyo nga unta ma-approve na ang iyahang item sa iyang trabaho. Ginoo, kaning tanan wala gyud mi sarang mahimo ni ini. So amo kining gitugyan dinha kanimo mga tubag nga unta maandam kami sa pagdawat kung unsa imuhang pagbuot niini. Lord, all of these things we offer unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so daghang salamat mga kapaglaom sa inyong kanunay nga pagpadala ni ini nga mga pag-ampo, and kung naapay daghan naara ang numero dinha sa atuang TV screens o gusto mong live ang pag-ampo o mas komportable mo ni ana mamahimo mo motawag ni ana nga mga numero. Yes. So padayon kita mga kapaglaom sa pagbasa sa mga pinadalang prayer request. Akong pagasugdan ang kaning gikan ni sender 8789 mga kapaglaom para kang Ian Clark Fuentes. Ato siyang idala sa atong pag-ampo para sa iyang operation. And kini pong gipadala ni sender 3648 para sa usa ka 2 years old nga si Damian Adimat, no? Nga unta mag-negative ang iyang swab test result. Naamanggot siya ubo, and gikalintura siya, kalintura, hilanat man siguro na siya, right? Gihilanat siya mga kapaglaom. So iyahang lola ang nagpadala aning pag-ampo. Thank you Lola for sending the prayer request. Now, doon na po'y gi-request si Sister Marinette nga mga special prayers for healing para sa ato ang mga kapaglaom nga nagsakit. Sila ni Brother Narciso Enita, Nilo Dino, Alfredo Francisco Jr. o kapaglaong Flora Vistal. No, ato ni silang mga kapaglaom nga mga senior citizens, and na sila gipamati sa ilahang panglawas karon unta nga ayuhon na pud sila sa Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. Gikan ni sender 0371 atong pag-ampuan si kapaglaom Ian Galiaza. Excuse me. Ay iyahaning kaning igsuon o kauban sa iyahang pamilya nga duna sila duha ka anak nga unta mo ano sila kapaglaomain mo sugod na sila og pagtuon. Yes. Sa maayong balita, and mo sugod pud og pag-alaga dinha og mukaplag sa kamatuoran. Yes. No? What a thoughtful prayer gikan sa iyahang igsuon. Gikan ni sender 4089 atong iampo ang safety o para sa biyahe, no, sa ato ang kapaglaom, and of course ang mga financial needs ni ini nga kapaglaom. Gikan ni 0101 naghanap ang iyahang pananaw mga kapaglaom tungod sa iyahang diabetes. So ato siyang iampo kay naa siya operation para ni ini nga balatian nga unta makatabang ni para makakita siya og mas klaro balik. Yes. Now gikan pod ni sender 5111 atong iampo ang family ni Mike Halina, no? Nadisgrasya sila mga kapaglaom sa ilang sakyanan, and dunay mga samad-samad, pati ang iyahang ang kaluhan, no? Dunay mga stitches. And so ato lang iampo nga walay mga dakong damage sa ilang panglawas tungod ni aning accident, and that under observation sila karon, so inaot wala lang gyud anything serious ni ani. So for this batch of prayer, akong gihangyo si kapaglaong Pastor Elmer sa pag-ampo. With pleasure. Mag-aampo kita. Amahana mo nga ikaw kanunay nagpaminaw, nagapanimati sa amo mga kinahanglanon o nagatubag suno sa imong kabubuton. Niya nasad mi sa pagdala sa mga needs sa imong mga
katawhan. Og among gidala sa imo Ginoo si kapaglaom ay Clark Fuentes nga hinaot pa nga mag-ayo ni siya sa iyang operasyon. Bangin tawon ang mga kamot sa mga doktor, sa mga nurses, ang mga equipments, mag-function maayo. Ginawa mo sa gidala sa imo si kapaglaom Damian Adimat nga hinaot pa nga mag-ayo po ni siya kay nagaubo siya o ginalagnat o ginaot nga mga negative pod ang iyang swab test. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among mga kapaglaom nga naay mga lahi nga mga balatian tungod sa edad. Si kapaglaom Narciso Intia, si kapaglaom Nilo Dinio, si kapaglaom Alfredo Francisco, kauban sad si kapaglaom Flora Vistal. Ikapahintawon ng Ginoo ang ilang mga physical nga mga lawas nga mag-ayo sila aron nga makatabang, makatrabaho, kauban sa ilang mga pamilya o makaserbisyo pod sa simbahan. Amo sa dala sa imo Ginoo si kapaglaom Ayan Galiasa o kauban sa iyang mga pamilya nga inaot pa nga magpanimati o magtubag sa positibo nga tawag sa balaan nga espiritu nga sila magabaton bilang ikaw ila personal nga manluluwas. Amo sa dala sa imo Ginoo among igsuon nga maging safe ang iyang mga travel o makabuhat siya sa iyang mga responsibilidad kauban pod sa iyang mga pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga mag-undergo siya sa operation tungod sa poor eyesight. Resulta pod sa iyang diabetic hinapot pa nga ayuhan pod Ginoo aron nga makabasa siya sa balaan kasulatan o makadaig pod sa imo mga balaan nga ngalan. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among kapamilya si Brother Mike Kalina nga pamilya tawon na disgrasya sa sakyanan. Hinaot pa nga ikaw magtabang sa ila, mag-ayo nga ang mga tambal mga bato nila sing nagakaigo kauban sa iya nga twin. Og amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Elmer Basio diha sa Sigma Capiz. Kabay pang ikaw magpakamaayon sa iya giyahi kung ano ang nagakabagay sa iya kag si Brother Noynoy Sunico nga magkompleto na ang pag-ayo niya sa iya nga batiis nga na aksidente siya. Salamat Ginoo nga initanan gintubag mo tungod sa amo paghangyo sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. And thank you, Pastor, Yes, for Pastor. that prayer, and mga kapaglaong for also sending out your prayer requests. No? So padayon lang ta sa pagpadala sa ato ang mga prayer requests. And so karong taknaa mga kapaglaong na mention ni kapaglaong may nga doon na tay mga nindot na pod nga mga Yes. makatunan for this morning. And ang ato ang title sa ato ang discussion is Celebrate the Small Things. No? Inyo ning nadungog ganiha katong listahan nga gi-mention ni kapaglaong mayon ganiha, and we will kanang discuss more about the mga Yes. small things. No? And of course, we would like to share the quote of the day. Kapaglaong mayon mamahimo ba nimong i-share? Yes, ang ato ang quote of the day, mga kapaglaom, is found in the book of Mrs. White. It says, God is good, and therefore, whether we consciously possess little or much, it is equally good and calls for thanks. That is found in the Medical Missionary book of Mrs. White. So, nindot kaayo mga kapaglaom noon, kapaglaom rin di yun nato may kalimtan nga magpasalamat Yeah, of course, amen, pastor. oo. Agid ka nang lain man pud og tagaan ta nga bisan tudog dita satisfied dito magpasalamat no. Exactly. Kanang masamat dito lang ka magpalata, di ba? So nindot kayo ang ato ang topiko karon bisag ang mga gagmay nga butang nga dili mapansin sagad sa kasagaran pastor, kinahanglan gyud nato tagaan sa pagtagad kay who knows sa diha nga you go into details of these things, dira nimo ma-appreciate nga ay dako man rin kabahin sa akong pagkinabuhi di ay. Yes. Dako man Correct, rin kabahin. So nganong ako ra ba ni siyang gimaliit before. Oo. So kapag laong pastor, ano na ba kayo ma-share about nini mga celebrating little things? Yeah, actually mga kapaglaom, kasagaran magud sa mga tao, gusto niya dinagko, dagko nga sweldo, Tinuod. dinagko nga income, dinagko nga yuta, dinagko nga balay. Akana ba, that's why ang ato nga mindset na anad anang mga dinagko. Tinuod.
Yes. Pero wa ta kay balo nga ang mga dagko gikan sa gamay nga mga bagay, no? Mga dili mabuo ang piso og way 25 centavos. Oh. So magyaw-yaw gid ko tagaan og 25 centavos sa una, Oh, pastor. exactly. And dira pa na mo makita bitaw nga no, di ko matibuok ang mga piso og way 25 centavos. Yes. So ingon ana, Oo. Pastor, go on. Yeah, mo na nga si David naghatag ni sa ato panghimangno mga kapaglaom. I hope nga inyo ni malista kining Psalms chapter 103 verses 1 to 5. Yes. Kay naa diha ang mga unom ka mga bagay nga dapat nato tagaan o pagtagad. Amen. Nga pagpasalamat sa Ginoo. Number 1 diha kinahanglan ato tagaan pagpasalamat ang Ginoo sa pagpatawad niya sa atong mga sala. Ikaduha, pasalamatan tang Ginoo nga naghatag sa atong kaayuhan sa ato. That's why naatay mga prayer request nga Yes. daghan mga healing sa Ginoo, no? Amen. Ikadulo, pasalamatan tang Ginoo nga bisan kita makasasala, gitagaan kitag responsibilidad o pribileyo nga makabaton kalawasan, no? Og tagaan kita sa Ginoo sang iya nga gugma. Ang ikalima, satisfaction sa atong kinabuhi, satisfaction sa atong mga pamilya, og ang ikakatapusan, ang renewal sang Ginoo nga relasyon sa ato. So there are 6 in these verses 1 to 5 nga dapat natong pasalamatan natong Ginoo. Amen. Alright, amen. So, ado na ba kayo ma-emphasize about aning forgiveness kapag laom rinan? Isa usa ni sa angay na to pagpasalamatan sa Ginoo no nga despite of who we are, naaga pon ang Ginoo ang iyahang loving kindness kaya Exactly. may gugmaong kalulot or we call that mercy mga kapag laom naagi hapon diha kanunay alang sa atoa and it's always available kanang every time nga bisag mo ta ka-realize niini and the moment maka-realize ta dawaton gyapon sa Ginoo ato ang Amen. realization sa ato ang Exactly. Thanksgiving. Exactly. So kapag laom rinan unsa pa ba imong madugang about forgiveness? Doon ako'y na kuan ba na basahan bag-ulang mga gahapon lang siguro to kapag laumain about forgiveness nga kini di ay siya ba og wala ni siya og di ta makatun ana and dili na nato siya ma-recognize that it can cause us to be very unhappy and ungrateful and everything else Tinuod. negative emotions will come in if wala ta ana, no? So I know nga sometimes we think that we are so kanang dili na gyud mapasaylo ba tungod sa ato ang mga Unworthy. mistakes, unworthy Yes. of forgiveness, but dili nato kalimtan that our God forgives all our iniquities. Wala jud siya pili, Pastor. Yeah, and Yes. there is one line, no? Yeah. Actually, ang iniquity, ang sayop, kung tanaw mo to sa biblical perspective, ang iya nga picture ana, something that is twisted and distorted. That's why Jesus or God is not only forgiving us our sins, but reclaiming from sin. Amen. Kay diha kita, so gina-reclaim kita, mao na bitaw daghan nga mga word karon reclamation area. Kay kana dili maayo pero na-reclaim naging maayo. Mao na kita. Layo kita sa Ginoo, separated because of our mistakes, because of our sinful nature. Pero gin-reclaim kita through forgiveness. Yes, praise God. So, isn't it, di ba dapat nato hatagan og pagpasalamat? Ikaduha mga kapaglaom is, kanang, it is the God nga mao'y nag-ayon nato sa itong mga balatian. Ginagmay lang nga balatian, Pastor. Oh. Pasalamat gapon ta na. Kana bitaw nagsakit ang imong hawak, nagsakit ang imong kanang sa sobra nimong trabaho kapag Oo, laom rin na no. oo. Pasalamat gapon ta nga gi-sustain gyapon ta sa Ginoo. Amen. And you know what kapag laom, Pastor, among na-realize ni kapag laom rinan gadiha nami mga realizations Sa kani dressing how room, we no? are talking there sa sa makeup room nga kana bitaw mga balatian, Pastor, murag ato ara gyapon ning binuhatan and Yes. sometimes atong ibutang ilaghid nato sa Ginoo nga nganong ako pa man imong gitagaan ani Lord and wala nato ma-realize na it's because of our abuse. Nganong Exactly. giabusar nimo imong lawas mo lagi yun kay ang imuhang lawas gyud maningil gid na nimo Exactly. kay nag-abusar man ka so matulog ka og dugay kapag laom rinan and then kanang murag gud nagsikag kanta, Pastor, no imong abuse og maayo so malain gid Pagaw magkarat sad ka. mapagaw gid ka kana so mao maora na ana nga kanang nga konsepto mga kapaglaom. So sometimes ato ang ihatag sa Ginoo ang mali nga nahitabo sa atoa and dili nato na himo nga kanang atong pinuktukan diin din nagikan ang root di ana sugod. But I Correct. guess napay more about ana, Pastor. You know, ang sulat ni David, he is able to heal all the kinds of sickness and diseases, but he is not obligated to do so. Yes. Tanawa ha, si Paul, naa say duha ka mga amigo,
nga imbes nga kadtuon niya sa iya, dili makaabot. Tungod kay nagmasakit. So luoy kayo si Paul. David, nag-fasting siya, ampo gisa sa Ginoo, pero wa gid madala ang fasting and prayer niya, namatay ang anak si Mephibosheth. Tinuod. In other words, kung kita magmasakit, dili ingnon nga ipugson ang Ginoo nga mag-ayo sa ato because tagaan kita sa Ginoo sa mga pamaagi aron nga maimangno ta nga ay Ginoo ara gani among ginatawag nga pain is the megaphone of God. Amen. Mao na ko hayang kita pirmi ato mata sa langit dumduman ta ang Ginoo pero kung maayo gani lakaw ta mga atong lawas ang atong mata diretso di ta makakita sa Ginoo no. So God allows that. Yes. But He is not obligated to heal us. Yes. Kay the only point of time nga mag-ayo gid kita nga walay mabalatian kung kita dito na sa langit. Yes. So mintras tanto nga naa kita dinhi, tama tong punto ninyo nga duha tungod sa ato pod nga paglapas sa natural laws. Yes. Ito no, sa kanang nata sa balatian ay pa ta makahinom. Exactly. Right. Kapag lang pastor, kag nata sa balatian maghayang naman ta. Oh, Di ana ba? po. So diha pa kakahinom-dom. Yeah. At least naapod ta nga kind of realizations. Mura That's kumbaga gihatag na sa exactly. Ginoo sa ato for us to be reminded makahinom-dom ta sa iyaha nga ako to ang nag-agak nimo kaniadto. Exactly. And wala gyoy igo nga rason dili ti kaagakon karon. That is if you believe me. Exactly. So mo nang but still if we are into that kind of kanang situation kanang health na bitaw pastor, di man to malakayan pastor nga mag-fret gid ta no kana imo hagid ng term ako gid ang mahinumduman di gid to makalimtan nga mo tag maratol la ta nga basi katapusan na ni nako. So Exactly, nana. oh. So but still ang Ginoo dili ato gyapong ato ang dalangpanan Yes. nga ginahanglan gid ta mo duol sa iyahan niya na and when we pray mangsad good we have to pray for what is the will of the Lord. So kanang mag-pray ta, di ta mo demand sa Ginoo. Eksakto, kapag mas malimtang ko ni. Yes, Nakainom oo. do kita nga nauso sa una, very favorite sa mga tao ang kanta bitaw Footprints in the Sun. Yes, pastor. Yeah. Sige, Reklamo Pastor. kita sa Ginoo. Ginoo na masakit ko nga wala man ka din ha. Tinuod. Wala ka kabalo nga ho. Duha usa na lang ka footprints diya sa sun. Ako na Bibiyaan nag-aga ko kanimo, di ba? Yes. So, let us always remember that. Tinuod. Kapag laom rinan. Yeah, so nindot kaya na siya no nga kanang dili ta unta mahinumdom sa Ginoo kung katong nasakit na ta no. Dito ta sugod og pasalamat sa time nga Healthy insog pa ta. and Tinuod. ato gyud na siyang kanang i-value ba no. Dili na siya gamay nga butang lang unta. No? Oh, it's something like naay naghatag sa imong pastor og usa ka butang nga ganahan kaayo ka and gihatagan ko nimo ana kapag laom rinan dili ba na nimo tipigan. Amen. So something Exactly. ingon ana kanang kina-receive man nato na ang health sometimes man good ma-take for granted nato ang health Exactly. kay naanad naman lang ta sa atong pagkinabuhi and di nato makita nga this is a greatest gift na kana bitang makamata ka sa morning nga wala kay ginapamati wala kay bisan tuod og naguol ka gamay pero at least himsog gyapon ka makahimo gyapon ka sa pag-go on sa life. Oh. So in ana Kapag lamay man iso, atras ta gamay. sige go Last pastor. Sabbath ato gisgutan about journaling, Yes, pastor. di ba? So na ako din usa ka book. Wow. Oh. Journal ni every day is a gift from God. Nice. Mao ni ang usa ka libro nga gina-distribute sa division. Bawat adlaw ani na ay text, okay? Na ay mga blank. Yeah. May Nice. blankon na siya. Then isulat nimo diha ang imo gihangyo sa Ginoo. Para may bawaan nimo kung kanus ani gitubag. Yes. Nice. That's why muna ingon ako sa una nga remember that you can forget and forget that you can remember. So Yes. journaling is Amen. very very important. Tinuod. Kay bisag sa mga gagmay butang imo mang masubat dira pastor. Exactly. And diyan mo ma-realize nindot day kaayo ni atong Amen. isulat no kay mapadako man nato ang mga gagmay nga Exactly. butang. So let's go on mga kapaglaom. Number 3 is because sa mga reason nga nung atong pagapasalamatan ang mga gagmay nga butang because God redeems our life from destruction. Yapod ba mo Exactly. ana nga kanang mga almost Almost. ninyo nga Oo. mga kuan trahit no nga panghitabo nga almost nahiwa imong kamot, almost Yes. ka na disgrasya, almost ka na pandol, murag ingon ana ba. So dili ba na angayan po nato pagapasalamatan nga sa almost mga kapaglaom gibitad ka pabalik sa Ginoo aron ka Amen. mabalik kag barog din Amen. tarong. Oo. So kapag laom rinan napa ba kayo madugang sa mga almost nimo kapag laom rinan?
So kana siyang mga ingana mga butang no. I think a lot of people usually pag naana nga situation kay makainomdom na pod baya no sa Ginoo. Tinuod. But kana siya mga butang tagaan nato na siya importance and you know tan-aw nato ana maybe that's just a really small thing but huna-huna that katong you almost hit by a bus or something. Yes. Di ba? Nga unsay mga almost nahitabo sa imuha but it never happened. Pasalamatan gyud nato na siya sa Ginoo because it was his hands nga ni stop ato para dili ka or siya baka hatong ni bira nimo padaplin para dili ka maigo or di ka maligsar or maunsa baka dinha. Yes, I remembered Pastor katong na topic ni ang about bitaw sa mga Israelites before because of their unbelief nga they always question the Lord. Exactly. And kabalo ka unsay tubag sa Ginoo sa ilaha. Ang ako bang kamot mubo ba kaayo? Dili ba ko kaabot ninyo diha? Murag ana. So dili ba ang Ginoo always mag-outstretch siya niyang hand for arms sa alang sa atoa. So kana usa na siya kadako nga kanang assurance alang kanato nga bisag sa pata nakit-an sa Ginoo ang ato ang atong nahimutangan ug kanang nakita na niya every detail sa ato ang life mga kapaglaom ug iyahan ang pugnan gyud aron dili ta mahimo nga malaglag no and Pastor ikaw I would like to read sa Maranatha page 314. Yes, Pastor, very go on. important ni no. Not until the providences of God are seen in the light of eternity shall we understand that we owe to care and interposition of His angels. Tinuod. So mao na mga kapaglaom, di ba nga that's why nagaingon din dito sa Hebrews nga we should not let us be careful of entertaining strangers. They might be angels, no? Yes, true. Mo nang gitawag nga almost hit by whatever nga disgrasyata, the angel is watching over us. Mo na nga gusto na ako mabalik na gyud ang Ginoo nga no. I would like to congratulate my personal angel in my life, no? Yes. Ay daghan ako na experience na sa kay Spambo, tapit na may malugdang dito sa Romblon, you know. Romblon is an island, dang island. And gusto gina ko to kamustahon kung salamatan yun. That's why let us be very careful, no, of little things. Yes, so napod kay reader sa tawang commentary no mga kapaglaom, never forget to thank God for this seemingly little nga mga intervention sa Ginoo. Had it not been for God's messenger, your personal angel, you could have been hurt so badly and your life today could have been a lot different. Kana bitawng if only nagnahitabo to sa kuha asa naka ako karon. So ingon ana, that's because the Lord has sent us angels good. And lastly is because God crowns you with loving kindness and tender mercies. Kanang mahigugmao ni nga kalulot. That is the very reason nga hantud karon ginasustinaran gihapon ta niya. And even Paul Pastor while he was in prison, the Lord sustained him. Naghatag sa iya ang Ginoo og mga panginahanglan niya dito sa prison cell and it turned out no nga nahimo nang dako nga panalangin alang sa iya. So because the Lord sees, kung ahali ka gibutang diha, panalangin ka diha mga kaigsunan. And then lastly is, He satisfy your mouth with good things so that your mouth is renewed like an eagle. Pastor, you have something to say about this. That's why we have to be very careful. Sometimes youth pa kita, batanon pa. Remember your Creator in the days of your youth. No? Kay maabot ang panahon nga di natakabuhat og kaniadto pa. Makaingon ta ba? Sayang, no? No, you cannot do that. No, ang regress mo ng problema ta. Our conscience will be haunted ba? So, again, pasalamatan ta ang Ginoo. Mga kapaglaom, please review Psalms 103 verses 1 to 5. Yes. And you will be happy with the rest of your life. By the way, in terms of prayer, may I suggest 4 acronym. Yes. SOAP. S-O-A-P. Scripture. Suwat ka sa scripture and then kung ano da, then observe. Gikuha mo na nga giangkon nga na scripture nga nagisuwat sa Ginoo. Obserbahan for the whole day. And then application. Ikaw po mismo mo mag-apply, di ba? And letter P, you pray for it. That you have received that. SOAP. S-O-A-P. It's something na kinahanglan na to i-contemplate mga kapaglaom, no? Aron nga ato na matagaagbili ay mga gagmay nga mga correct, right. Kapaglaom rinan? Yes, so I hope nga ato ana siyang mapamalandungan, no? Kana nga mga pulong and that
Dunay usa ka Bible verse kapag laumay nga ako ang ganahan i-share gikan sa Sige. Isaiah 40:31. Naiingon siya, but they that wait upon the Lord shall Yes. renew their strength. Yeah. Amen. They shall mount up with wings Like as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Correct. Amen. So, no, pagkanindot ana nga promise gikan sa ato ang Ginoo. So, I hope that daghan tag nakatunan sa kaninga discussion kapag laumay do na pa ba mo idungag. Kapag laong pastor. Yeah, again, let me suggest this, no, nga, let us always remember our God, always. Yes. Not sometimes, not, Keep on but, talking oh, sa iya, yeah, no? always, Just always. like a friend. Mm. Alright. Bitaw, it's more bitaw siya best friend nimo kapag lamunan nga ani imo ang details sa imong life imong ihisugid sa iya ha. Yes. This happened karong adlaw na ingon ani, and I am thankful nga imo kong gi-sustain hantod karon. Kanang before ta matulog, that's the time that we will contemplate mga kapaglaom sa kaayo sa Ginoo sa tuwa throughout that day. Bisag nga gagmay lang nakainomdom ko anang nang inigawas nimo sa imong panimalay, Exactly. magampo ka, mangangayo ka niya. Of course, isulod nimo sa imong panimalay, magpasalamat ka kaya nang gihatag nimo anang adlaw. So, And siguro makakaglamay, no, pagbatag yun nato, pasalamatan po nato the whole Yes. night, di ba? And then Yan before kita matulog. So, when we woke up and then when we go to rest. Yes. That's No? it. So daghan kayong salamat Pastor and kapaglaom mind for your inputs. And so mga kapaglaom amo kamong giawhag sa pagsulat kung unsa mga bagay dinha nga kamo mapasalamaton, and while you are writing down in your journals kung unsay mga things that you are grateful for, atong paminawan ang kining usa ka music video.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is the place where you don't have to pray alone. So akong gitimbaya ang ato ang mga viewers din sa television o sa ato ang Facebook Live. No? Dili na to mabasa ang tanan, but salamat kay sa inyuhang interact. Dili man nato mabasa tungod sa ato ang gamay nga mga panahon. But ato ang gi-recognize nga nabasa namo og among pagabasahon later on pod ang katong mga nag-send sa ilang prayer request through their comments. So speaking of prayers, mga kapaglaom, doon na patay mga daghan nga mga prayer requests nga atong nadawatan pinaagi sa atong mga numero dinha sa TV screens ug akong pagasugdan sa pagbasa gikan ni sender 5546. Magpaampo siya para sa iyang igsuon nga si Lamek Vidad. Na siya mga gipamati sa iyang panglawas, mga kapaglaom. Duna sa iyang prostate. And unta maayo na siya, no? Niini nga mga balatian. Ato pong iapil sa pagampo si kapaglaom Jose Balienas. Duna siya hilanat o ubo. And si kapaglaom Boboy Flores pod nga duna po siya ubo o hilanat. Uso gining ubo o hilanat ron kapag laom ron because sa kanang change bitaw na, no? Sa toang kuan, atong temperature, gikan temperatura sa kuan, klima. Init nya bugnaw na pod. Yes, tuod. Nag-change na ato ang season, that's why na murag nauso ni siya kumbaga. Now, do na po gipadala si kapaglaom our sender 3095 atong yapil sa pagampo si kapaglaom Renato Sabado kay na stroke siya, mga kapaglaom. Atong iampo ang iyahang recovery. And ato pong iapil si kapaglaom Cheryl Martinez nga unta matagaan pud siya og mayong panglawas kay naa siya sa Balay Tambalanan karon dito sa Cagayan. Doon na po'y usa ka kapaglaom nato si kapaglaom Linlin Salmigon nga magpaampo siya nga unta maayo na po siya sa iyahang sakit sa pantog, no? And so ato nang ilista sa atong prayer box iapil sa pagampo. Apilon po nato sa pagampo ang gani-ganiha ato ni siyang naampuan. Yes, kapaglaom Mike, no? Ipadayon lang nato sa pagampo. Si kapaglaom Mike, apil ang iyang asawa nga si Rebecca and katong ilahang mga anak tungod sa ilahang accident. No? And gikan ni sender 3625 ato pong iapil sa pagampo ang nga unta maayo ilahang kahimtang adlaw-adlaw, ilahang mga panginahanglanon sa ilahang pamilya. Nga unta magkaplag pud sila sa kamatuoran. Iapil nato ang ilahang leader sa ilahang literature evangelism, no? Nga unta mahatag sa Ginoo ang mga clients ba kaha or mga potential nga mapalit sa mga libro nila and daghang kabalo about sa maayong balita. Gikan ni sender 3108 pa-request siya pagampo para sa iyang tatay Roger Santiago na asay kidney disease. So ato siyang iapil sa iyang sa mga pagampo nato. Now, for this batch, mga kapaglaom, akong gihangyo si kapaglaom mind sa pag-lead sa prayer. Let's pray. Amon halang dun, may gugmaon nga Dios ana sa katasaan sa mga kalangitan. Kami nagapasalamat sa imong may gugmaong kalulot amahan nga nagabag-o kanunay matag adlaw. And ini mga tungura, kami hinungdan nga nakahimo sa pagduol diha kanimo. Because you have sustained us, Lord, throughout the night sa mga pagtulog and given us this privilege na magaduol diha kanimo. Father God, before we ask, ikaw nasayod na niini and still to acknowledge nga ikaw makahimo sa pagdungog namo. To acknowledge nga ikaw able nga muhatag kanamon ining mga butanga amo kining iduol diha kanimo. Because you have given us the assurance, John 14:14, that if we ask anything in your name, you will do it. And so, dear Father, akong itugyan kanimo sa pinasahi ang imong mga katawhan si kapaglaom Lamik tungod sa iyahang balatian karon sa prostate, si kapaglaom Jose Balienas tungod sa iyahang hilanat ug ubo, ug si kapaglaom Boboy Flores Ginoo tungod sa iyang hilanat ug ubo usab. Please duawa sila karon, ikapa og tanduga ang ilang mga balatian aron imuha kining mahimo nga ma-restore ang ilahang
maayo nga panlawas, and help them, Father in heaven, sa nga magamatngon sa pag-atiman sa ilahang pagkaon ug uban pa nga mga aktibidades aron kini makahatag kanila og restoration sa makatabang sa ilaha. And also, Lord, I pray, please, duawa sab si kapaglaom Renato tungod kay siya ana karon sa kahimtang na stroke, and I pray na imo siyang hikapon niini and imong i-restore sab ang iyahang pagpanlihok, Amahan, aron makahimo siya sa pagbuhat pa sa mga dagko nga mga buluhaton nga imuhang gitagana alang kaniya nga wala pa niya nahuman sa buhat din hinining yutaa. And Lord, I pray sab ni kapaglaom Cheryl Martinez, ana siya sa balay Tambalanan karon, uban ni siya at tuasab siya unsa man ang iyahang balatian, ikaw magahimog milagro alang kaniya. Lord, si kapaglaom Linlin usab, anaa karon sa balatian tungod sa iyahang pantog, Amahan, himua usab nga mahimo nga mabag-o ang iyahang kinabuhi tungod niini, ikaw magahatag kaniya nini nga milagro, ug after niini iyahang matngunan ang unsaon sa paghimo sa pag-atiman sa iyahang kalawasan. And Lord, amo sag itugyan diha kanimo nga mo ang prayer sender gikan sa 365-25 nga nagahangyo diha kanimo mga maayo nga panlawas, naghangyo kanimo nga ikaw kanunay magauban kanila, nagahangyo, Amahan, labi na sa ilahang leaders, ilahang literature evangelist, nga ikaw lead kanila sa mga balay nga Amahan, uhaw sa kamatuoran ug pinaagi nini nga mga pinatik, ikaw magauban ug magatandog sa ilahang kasing-kasing uban sa bala ang espiritu, sila magasik pa for more niini nga mga kamatuoran. And Lord, I pray sab sa pastor nga imuhang gina piyal dito sa ilahang dapit, and bisan kinsa nga pastor nga imuhang ginaordinahan aron makahimo sa pagbantay sa imuhang nga mga katawhan ug makahimo, Amahan, sa tabang sa pagduso sa mga maayo nga balita, Amahan, ikaw magauban kanila and maga-empower kanila pinaagi sa imbalahang espiritu. Lastly, I pray, Father, for mong prayer sender si Tatay Roger Santiago tungod sa iyahang sakit sa kidney. Lord, uban ni siya ug usab ang ako ang lola nga naa karon na balik sa balay Tambalanan tungod sa kidney. Father in heaven, please be with them. I know nga dili kini himo nga dili kini lalim ang ilahang mga gipang-agian, Amahan, naa sila sa kasakit, and lahi ra gyud ang ilahang panlihok makumpara nila sa kaniadto. May it be, Father in heaven, nga ikaw magaduol sa kanilang tanan and kini maghatag kanila realization sa kinabuhi nga ilahan ng pag-aampingan o pag-atimanon ang ilahang kaugalingon kay kining tanan imuha makining gasa alang kanamo. And Lord, thank you sa assurance nga kintanan imong pagatubagon tungod kay amo kining gihangyo sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom May sa Yes, mga praise pag-ampo. God kapaglaom Renan. And so, doon na paputay mga ubay-ubay nga mga ampuanan kapaglaom May, mamahimo ba nimong basahon? Yes, sa alang sa to ang last batch mga kapaglaom, please i-appeal sa inyohang pag-ampo ang ato ang prayer sender si kapaglaom Delia Retoya tungod kay naa siya sakit nga nagabalik-balik pero wala pa niya gi-specify. Nagabalik-balik sab sila sa doktor alang niini. And we pray atong iampo nga unsa man ang mao nga findings, kini mahimo nga mataghaag alibyo usab. And let's pray sa mga kapaglaom, si kapaglaom KZ Caballes, 4-year-old nga bata ana ay sakit, anay ubo ug anay hilanat usab, atong iapil sa pag-ampo no nga maayo siya. And let's pray sab lastly ni kapaglaom Kevin Merin alang sa yahang fast recovery tungod kay karon ana siya sa balay Tambalanan kapaglaom Renan has been tested, pastor, as positive sa COVID and currently suffering from pneumonia. Isa ni sa mga complications gid sa COVID no. Yes. Nga patay diri gid nato ang lungs gyud. So nagsuffer siya sa pneumonia and naglisod na sab siya ginhawa, but atong iapil sa pag-ampo nga matagaan siya niini og alibyo. And let's pray also gikan sa to ang FB Live si kapaglaom gikan ni kapaglaom Rio Rose nga atong iapil sa pag-ampo ang iyahang mga anak and ang iyahang bana usab nga kanunay kapaglaom pastor magapangita ni Jesus Christ kana nga longing sa kainahan pastor no nga mahimo maghiusa ang tibuok pamilya alang sa pagdaig diha kaniya. And let's pray usab gikan sa to kapaglaom Charity atong
iyang prayer request mao ang complete recovery ni Kapaglaom Lace, complete recovery sa iyang brother-in-law si Kapaglaom Jonathan alang sa iyahang laser lithotripsy. So let's pray alang nini nga kind of procedure nga mahimo kini nga successful and walay mga complications. Let's pray sab gikan ni Kapaglaom David Wills nga healing alang atong mga adunay balatian labi na sa mga COVID positive and protection also for those nga naa sa tibuok katawhan diri sa kalibutan, and ang Ginoo magauban kanila, magahangop sab kanila, magahatag og protection alang sa matag usa kanato mga kapaglaom. And Kapaglaom Renan, I think napakaidugang niini kan sa ato ang live sad from ako SPUC. nang nahatag ni Kuan ganihan no. Katong para kang Emmanuel Tupas sa iyang heart ailments o negative swab test result ni Robinia Revilleza. So, Okay. So can we ask Kapaglaom Pastor to pray for With, our Kapaglaom? okay, with pleasure. Let us pray. Ginoo, sa niini nga tion amo gidala sa imo ang amo mga kaigsuonan nga naghatag og panahon sa padala sa ilang mga kinahanglanon silang kinabuhi. Amo gidala sa imo Ginoo si brother or sister Delia Ritoya, hinaot pa nga mag-ayo pod ang iyang mga balatian nga nagbalik-balik. Among dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Kisi Caballes nga hinaot pa nga mag-ayo pod sa iyang mga inabati karong mga ubo og sa ilagnat. Ginoo, amo sa dala sa imo si brother Kevin Mirin nga nagpositive sa COVID nga naay pneumonia, hinaot pa nga tanan nga mga pamaagi mag-aayo sa iya kag makahatag og nindot pod nga og himsog nga lawas. Amo sa dala sa imo Ginoo si brother Manuel Tupas nga naay problema sa heart, hinaot pa mag-ayo ni sila. Si Sister Rio Gabayaran Purpose nga mag-usa sila sa pag-alagad sa Ginoo kauban sa mga pamilya. Og amo sa dala sa imo Ginoo Sister Rubinia Rebelieta nga mag-negative ang swab test. Ginoo, salamat yun nga gitubag mo ang pag-ampo kauban po ni brother Jonathan nga maayo pod ang iya nga mga lawas sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. So thank you so much for the prayer, Kapaglaom Pastor. And mga Kapaglaom, thank you also for praying with us. We don't have much time mga Kapaglaom. Once again, akong buhi nga handom o pahinumdum sa matag usakan nato that no one can consider God's work as the works of God without praising Him. So kanunay kita magapasalamat sa iyaha. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding us that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Amen. And mga Kapaglaom, thanksgiving keeps fresh in our minds the wonderful works of God, and that begets confidence. Yes. This is Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never suffer the righteous to be moved. And of course, without thanksgiving, there is no real prayer, mga Kapaglaom. This has been your Kapaglaom Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag dinis lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.